Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.0 na lindol yumanig sa Surigao del Sur. Matinding tagtuyot, posibleng maranasan 24 na lugar sa bansa. Mahigit 800 milyong piso ibinahagi sa mga displaced OFW sa Saudi Arabia. DTI, patuloy ang pagpuksa sa illegal vape sellers, mariing ipinagbabawal sa mga kabataan. Inflation rate sa bansa, bumaba ng 11%. Foreign at local surfers lumahok sa World Surf League International Pro sa Baler, Aurora. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isang magnitude 5 na lindol ang yumanig sa Surigao del Sur nitong Martes, alas 10:37 ng gabi. Namataan ang epicenter sa 25 kilometro ng Caguait, Surigao del Sur at may lalim na 46 na kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at wala namang pinsala at aftershocks na naitala mula sa pagyanig. Nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang nawawalang mangingisda sa kalapit na karagatan ng Panigayan, Malamawi, Isabela City sa Basilan. Ayon sa PCG, nabigong umuwi ang nasabing mangingisda noong umaga ng ika-5 ng Pebrero matapos mangisda noong ika-4 ng Pebrero. Kaugnay nito ay agad na naglunsad ng Search and Rescue o SAR operation ang PCG at nadiskubre ang mangingisdang sakay ng kanyang motorbangka sa karagatan malapit sa Lampinigan Island at Panigayan. Ayon sa 23 anyos na mangingisda na si Rezal Edgar, nabundol siya ng isang motorbangka habang nangingisda sa gabi na nakaapekto sa pagmamaniobra ng kanyang ginagamit na motorbangka. Dinala ng SAR team ang nasagip na mangingisda sa Coast Guard Substation Malamawi para sa isang health check-up at damage assessment. Samantala, sa operasyong naganap kamakailan sa ugnayan ng BI o Bureau of Immigration at Philippine National Police o PNP, inaresto ang Amerikanong napatawan ng persona non grata sa lugar ng Palawan. Ang arestado ay si Daniel Ayers dahil sa kanyang pinakitang asal kung saan ang pagtatapon ng mga gamit at umano'y paninikil at pangbubulyaw ay kadalasan niyang ginagawa sa mga residente ng Taytay Rizal. Ayon naman kay BI Commissioner Norman Tansinco, nasa kustodiya na ng BI Warden Facility sa Taguig si Ayers para sa kanyang nalalapit na deportasyon. Sa paglaganap ng Artificial Intelligence o AI, ay nag-abiso ang Council for the Welfare of Children o CWC sa panganib na dalanto sa mga kabataan. Yan ang ating tunghayan kay Daniza Lopez. Binalaan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak dahil sa kumakalat na paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang parte ng child abuse at exploitation. Bagamat wala pang naitatalang kaso ang Philippine National Police o PNP Women's and Children's Protection Center ng AI child sexual abuse or exploitation material sa Pilipinas, ay naisiguraduhin ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales na gawan na ito ng mga hakbang para maiwasan itong mangyari. Pahayag ni Tapales, isa sa mga ginagawang hakbang nito ay ang pagbibigay ng kamalayan sa publiko ukol sa tamang paggamit ng internet. Ito'y dahil na rin sa mga kahinahinalang website na siyang naglalaman ng mga hindi kaaya-aya para sa mga bata. Payo ng CWC, maging isang responsableng online user upang hindi lumaganap ang masasamang gawain ng mga mapansamantala. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Sinimula ng Department of Agriculture o DA ang pagsasaayos sa makabagong paraan ng registry system for basic sectors in agriculture o RSBA para sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa balita, tunghayan ng impormasyong hatid ni Jade Buhoy. Ganap nang nakisabay sa modernong pagbabago ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagsasaayos ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBA. Alinsunod sa layunin ng Department of Agriculture o DA na pabilisin ang serbisyong hatid sa mga magsasaka at mangingisda. Ang pagsasaayos ng RSBA ay bahagi ng planong gawing digitalize ang mga operasyon upang mabawasan ang gastos sa food value chain, mapalawak ang pakikipagkalakalan para sa mas malaking kita at makapaghandog ng maayos na supply ng pagkain sa mga mamimili habang ang presyo ay mapapanatiling abot kaya. Noong 2022, sinimulan na ng ahensya na baguhin ang proseso ng information system sa pagmomonitor ng mga programa at proyekto sa sektor upang mas mabantayan ang progresong nagaganap sa sektor ng palaisdaan at pagsasaka. Ayon sa DA, ang registration at pag-update ng mga impormasyon ng mga magsasaka at mangingisda ay makakatugon sa sapat na pangangailangan at support ng kinakailangan ng mga ito bilang bahagi ng sektor. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 24 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng matinding tagtuyot hanggang sa katapusan ng Pebrero. Ito ay ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang narito ang Metro Manila. Nakatala pa sa inyong TV screen ang mga lugar na magiging apektado ng mainit na panahon dulot ng El Nino. Sa ating ulat panahon, umiinit na rin ba ang panahon sa inyong lugar? Ito ay dahil sa nararanasang easterly winds sa ilang bahagi ng bansa. Kapalit ito ng hanging amihan, maaari pa rin namang maranasan ang malamig na temperatura tuwing madaling araw, ngunit hindi na ito inaasahang magtatagal. Samantala, makakaranas pa rin ng posibleng flash floods at landslides ang Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Southern Leyte at Bohol. Susunod sa News Force. PBBM ipinag-utos sa PNP na palakasin ang cybersecurity ng bansa. BI binantayan ang seguridad ng NAIA laban sa mga dayuhang sangkot sa child abuse. Mahigit 800 million pesos ibinahagi sa mga displaced OFW sa Saudi Arabia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dahil sa kamakailang cyber attack sa ilang website ng mga ahensya ng gobyerno, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas palakasin ang cybersecurity sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nakapagtala ang ahensya ng pagbaba ng crime rate sa bansa. Sa ulat ni PNP Chief General Benjamin Acorde Jr., sa naitalang kaso mula July 2022 hanggang January 2024, ito'y mas mababa ng 10.66% mula sa datos noong December 2020 hanggang June 30, 2022. Ngunit sa kabila ng pagbaba ng crime rate, ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagtuunan ng pansin ang pagpapaigting ng cybersecurity ng bansa. Ayon sa Pangulo, ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga PNP personnel at pamumuhunan sa mga teknolohiya.
Pagtitiyak ni Acorda, mas papalawakin umano ng ahensya ang pagbibigay pagsasanay sa mga personnel nito na mula sa nakasanayang hanggang regional stations lamang ay paaabuti na ito sa municipal level na mga istasyon. Aniya magagawa naman ito ng ahensya dahil sa kasalukuyang 2024 budget nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Naalarma ang senador sa mga nakabitin na kable na siyang dahilan ng ilang mga aksidente sa daan, kaya't nais ito paimbestigahan ni Senador Raffy Tulfo para sa seguridad at kaligtasan na rin ng publiko. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Naghain ng Senate Resolution o SR 922 si Senador Raffy Tulfo para maimbestigahan ang mga aksidente na nangyayari sa daan kung saan ang mga nakalaylay na kable ang nagiging dahilan nito. Nabahala ang senador dahil sa pagtaas ng mga kaso nito na siyang pasakit din sa mga biktima dahil sa pagkuha ng hustisya para sa nadulot nitong sugat o kamatayan. Kaya't nanawagan ito sa mga electric companies at telephone companies na bigyang prioridad ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Nais din itong suriin ang mandato ng ilang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan upang tiyakin na kanilang pinatutupad ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Dagdag pa niya ang pagkakaroon ng regular na inspeksyon at maintenance sa mga kable ay dapat na isinasagawa para mabilis na matukoy ang potensyal na panganib na dala nito. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabila ng pagtaas ng taripa sa mga sigarilyo, ay naging talamak ang bentahan ng vaporized nicotine o vape sa merkado kung saan maraming mga kabataan ang nahuhumaling at naiimpluwensyahang tangkilikin ito. Dahil dito patuloy ang paghikayat ng DOH sa publiko hinggil sa paghinto sa paninigarilyo. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Alinsunod sa layunin ng Department of Health kasama ng ilang ahensya at organisasyon na mapaigting ang kampanya sa paghikayat sa mga Pilipino na huminto na sa paninigarilyo, patuloy ang paglulunsad ng programa at serbisyo ukol dito. Isa sa mga isinulong na kampanya ng mga ahensya at organisasyon ay ang Stop and Gain a Win Tobacco Cessation Contest kung saan tinutulungan ang mga nais huminto sa paninigarilyo kapalit ang malusog na pangangatawan at papremyong handog sa mga magwawagi sa kompetisyon. Kaugnay nito ay layon din ng DOH na masiguro na ang mga former smoker ay makatanggap ng support services mula sa mga medical facility. Isa rin sa mga dahilan kung bakit isinulong ang kampanyang ito ay dahil ayon kay DOH Undersecretary Dr. Enrique Tayag, ang paninigarilyo ay pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer, heart disease at stroke. Dahil dito, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, Executive Director ng Action on Smoking and Health Philippines, na maraming benepisyo ang makukuha sa paghinto sa paninigarilyo. Isa na rito ang pagkakaroon ng magandang estado ng pag-iisip at ang malusog na pangangatawan. Sa kabilang banda ay pinaliwanag din ni Dr. Glina Ong Cabrera, Smoking Cessation Program Advisor ng Lung Center of the Philippines, ang tatlong uri ng paninigarilyo. Una ay ang first-hand smoker o ang naninigarilyo, habang second-hand smoker naman ang tawag para sa mga taong nakalalanghap ng usok mula sa usok na ibinuga ng first-hand smoker, at ang huli ay ang third-hand smoke kung saan ito ang tawag sa mga usok na dumidikit sa mga bagay malapit sa pinagbugahan ng usok mula sa first-hand smoker. Bukod sa karaniwang tobacco cigarettes, ay natalakay din ang paglaganap ng mga vape sa merkado kung saan ayon kay Yusek Tayag, marahas ang marketing strategy ng mga seller, partikular na sa online kung saan nagiging accessible ito sa mga consumer. Ayon sa datos, nasa 14% ng mga kabataan ay nahihikayat manigarilyo, kung saan isa ang pandemya sa naging dahilan ng pagdami ng bilang ng mga youth smoker.
Ayon kay Dr. Cabrera, isa sa mga salik na idinulot ng pandemya ay depresyon o matinding kalungkutan, habang ang iba pang dahilan bukod dito ay ang peer pressure, kuryosidad at pagre-rebelde. Dagdag pa rito ay ang harm reduction marketing ng mga nagtitinda, kung saan ini-endorso ang vape bilang safer alternative na mariing pinabulaanan ng mga doktor. Ibinahagi rin ni Dr. Limpin na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga flavor variant na kasama sa produktong vape kapag nalanghap ay mas malaki ang problemang maidudulot sa kalusugan. Na para makahinto ho kayo ng paninigarilyo, mas maganda ho na humingi ng tulong para mas lalo ho tayong maging matagumpay sa paghihinto ng paninigarilyo. Samantala, ayon sa kanila ay hindi pa pinahihintulutan ng kasalukuyang mga umiiral na batas ang pagsawata sa produksyon ng mga uri ng sigarilyo sa bansa, bagkus ang tangi na lamang na magagawa ng mga ahensya at organisasyon ay ang patuloy na pagbibigay ng datos hinggil sa mga nagkakasakit dulot ng paninigarilyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isinagawang Stop and Gain campaign ng DOH para mapababa ang bilang ng mga Pilipinong naninigarilyo sa bansa, naging matagumpay ang paglulunsad para sa unang yugto ng kampanya. Yan ang ibabalita sa pagbabalik ni Princess Castro. Naging matagumpay ang Department of Health o DOH para sa paglulunsad sa unang yugto ng Stop and Gain, Acquit and Win Tobacco Cessation Contest. Katuwang ang Lung Center of the Philippines o LCP at Action on Smoking and Health Philippines o ASH, ito ang kauna-unahang smoking cessation contest na inilunsad sa bansa. Sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong sa paghinto sa paninigarilyo. Kasabay nito ay inanunsyo ng DOH, ASH at LCP kamakailan ang tatlong nanalo sa Stop and Gain contest, kung saan personal na tinanggap ng mga nagwagi ang kanilang cash prize. Ang mga nagwagi ay mula sa Baguio City, Benguet, Carmona, Cavite at Kalibo, Aklan. Sa naging pagtitipon ay nagbahagi rin ng maikling mensahe ang isa sa tatlong nagwagi, kung saan isinaad niya ang kaniyang testimonya hinggil sa kaniyang naging karanasan sa patimpalak at kung paano nito nabago ang buhay niya matapos suminto sa paninigarilyo. Sa naganap na patimpalak, nakakuha ng kabuwang 174 na entries ang mga cessation facilities mula sa Cavite, Aklan, Southern Leyte at Cagayan. Buhat ng matagumpay na kampanya ay balak itong palawigin ng DOH, kung saan sa pangalawang yugto ng patimpalak ay mas lalawakan pa ng ahensya ang lugar na sakop nito, pati na rin ang papremyong ipapamahagi nito sa mga magwawagi. Sa planong pagpapalawig ng DOH ay kaugnay din nito ang layuning maparami ang mga Pilipinong mahikayat na huminto sa paninigarilyo at balang araw ay makamit ang Tobacco-Free Philippines. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa talamak na bentahan ng mga vaporized nicotine o vape products sa merkado, mas pinaigting ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang monitoring at enforcement operations upang tutukan ang mga lumalabag sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act and its implementing rules and regulations. Bukod sa pisikal na tindahan ay tinutukan na rin ng ahensya ang online shops kung saan humigit kumulang 5 milyong pisong halaga ng vape products ang nakumpiska kamakailan. Kaugnay nito ay layon din ng DTI na protektahan ng mga consumer, partikular na ang mga menor de edad mula sa iligal na pagbebenta ng vape, kung saan kamakailan din ay naglabas ito ng notice of violations at show cause orders sa higit 200 tindahang lumabag sa naturang batas. Upang mas paigtingin ang seguridad ng bansa laban sa mga dayuhang sangkot sa krimeng ukol sa child abuse, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang nahuli sa NAIA kamakailan. Para sa balita, narito ang ulat na mula kay Jade Buhoy.
Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, arestado ang Amerikanong sangkot sa kaso ng child abuse matapos nitong magtangkang makapasok sa bansa. Base sa pahayag ng BI na pag-alaman ng Border Control Unit o BCIU na ang pasaherong mula sa Los Angeles na si Nathan Woodward ay may kasong kinasasangkutan. Kung kaya't agad naman na pinatawag ng mga opisyal si Woodward at idinenay ang kanyang pagpasok sa bansa dahil ito'y nabibilang sa listahan ng mga lumabag sa patakaran ng immigration. Ayon naman sa pinuno ng BCIU na si Joseph Cueto, matapos mapag-alaman agad na nila itong pinatawan ng exclusion order upang mapabalik sa Estados Unidos sa mismong araw ng pag-aresto. Kamakailan din naglunsad ng #ShieldKids campaign ang BI kung saan nananawagan ang ahensya na i-report ang mga dayuhang sex predator sa bansa sa pamamagitan ng pag-contact sa kanilang official Facebook page. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. LTO ibinahagi na mananatiling walang bayad ang theoretical driving courses. Inflation rates sa bansa bumaba ng 11%. Isang bangkang nagsagawa ng dynamite fishing sa Real Quezon, hinarang ng mga otoridad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa bansa ng 11%. Mula sa 3.9 inflation rate noong Disyembre ng nakaraang taon ay bumaba ito sa 2.8%. Ito ang pinakamababang pagbaba na naitala mula pa noong Oktubre taong 2020. Pagtitiyak ng NEDA, patuloy ang pagtutok nito sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin upang maging abot kaya para sa publiko. Ipinahayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na mananatiling libre ang theoretical driving courses o TDC na alok ng ahensya. Ito'y bilang parte ng outreach program kung saan nais ni Mendoza na magsilbi itong pasasalamat sa mga kababayan na sumuporta sa mga programa ng ahensya noong nakaraang taon. Ang TDC ay nagsisilbing pangunahing kailangan sa pagkuha ng driving permit at nagkakahalaga ng nasa 1,000 kung kukuha sa mga driving schools. Sa isinagawang seaborne operation sa poblasyon Real Quezon nitong kamakailan ay hinarang ng mga otoridad ang isang fishing bangka dahil sa pagsasagawa ng dynamite fishing. Natuklasan ng nasabing team na kinabibilangan ng Coast Guard Substation, Municipal Police Station o MPS sa Real, Municipal Agricultural Office o MAO at iba pang kasapi ng otoridad ang isang styro box na naglalaman ng sari-saring isda na humigit kumulang 20 kilo at may tinatayang market value na 3,000 piso. Ang mga nakuhang isda ay naging positibong produkto ng dynamite fishing ayon sa pagsusuri ng fish examiner ng MAO. Ang koordinasyon sa MAO ay sinasagawa upang ipatupad ang paglabag sa RA 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 na nag-aamyenda sa RA 8550, partikular sa Section 126 ng RA 10654 o possessing, dealing in, or disposing illegal caught or taken fish. Nitong Martes, ika-6 ng Pebrero ay ginanap ang World Surf League o WSL Baler International Pro Finals Day sa Sabang Beach sa Baler, Aurora at binuo ng kompetisyon sa pagitan ng mga internasyonal at lokal na surfers.
Nanalo bilang kampiyon ng WSL Men's Longboard Qualifying Series ang Filipino surfer na si J.R. Esquivel laban kay Kai Hamasen ng Japan, habang ang Filipina surfer na si Daisy Valdez ay pumangalawa sa WSL Women's Longboard Qualifying Series matapos matalo laban kay Natsumi Taoka ng Japan. Mula ikaunang araw hanggang ikapito ng Pebrero, naganap ang World Surf League Baler International Pro na nagdala ng mahigit 100 na pinakamauhusay na surfer sa Asia sa Baler, Aurora. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.0 na lindol yumanig sa Surigao del Sur. Matinding tagtuyot, posibleng maranasan 24 na lugar sa bansa. Mahigit 800 milyong piso ibinahagi sa mga displaced OFW sa Saudi Arabia. DTI, patuloy ang pagpuksa sa illegal vape sellers, mariing ipinagbabawal sa mga kabataan. Inflation rate sa bansa bumaba ng 11%. Foreign at local surfers lumahok sa World Surf League International Pro sa Baler, Aurora. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News 4.